Daddy, galit ka po ba kay Mommy? Napalingon si Maximus mula sa pinto ng kanyang office room dahil pumasok doon si Johanna. Kanina pa po ako kumakatok, hindi kayo nasagot. Dahil sa lalim ng iniisip ni Maximus, ay hindi na niya namalayan ang nasa paligid niya. Maaga siyang umuwi dahil hindi rin siya makapag-focus sa trabaho. Kaya naisip niya na baka sakaling makapag-focus siya sa bahay nila. Kaso hindi rin pala. "Come here anak," tawag niya sa bata na kagad namang ikinalapit sa kanya ni Johanna. Kinandong niyang bata at hinawi ang buhok nito. Titig na titig si Maximus sa anak dahil kamukhang kamukha ito ng kanyang ina. "Huwag ka po sanang magalit kay Mommy, Daddy. Tama pong sinabi niyo kasi kahit ako ay ramdam ko noon pa man na apektado pa si Mommy sa ex niya. Pero naniniwala din po ako mawawala din yun." Napabuntong hininga si Maximus dahil sa sinabi ng anak. Kanina pa talaga niya pinag-iisipan ang bagay na yon. Ano naman sa kanya kung may gusto si Stella kay Elliot? Yan ang tanong niya sa isip niya. Ngunit ngayon ay mukhang alam na niya ang sagot. Sa buong buhay niya, hindi niya akalain na aamin siya nang ganun at mararamdaman niya ang matinding selos mula sa isang lalaki. Dati nagsiselos siya kay Rowan dahil kinukuha nitong atensyon ng ate niya. Pero ngayon, ibang babae ng kanyang pinagseselosan. Ang dating matigas niyang puso at woman hater ay naiba ng bigla nang dumating si Stella. "Daddy's not mad at Mommy anak. I'm just jealous dahil mahal kong Mommy mo." "Ayun naman po pala. Mahal?" Gulat na sabi ni Johanna nang magsingkin sa utak niyang sinabi ng ama. Tumango ng marahan si Maximus na kagad ikinababa ni Johanna sa kandungan ng ama. "OMG! OMG! OMG! May pag-asa pang Mommy at Daddy ko!" Talon-talon na sabi ni Johanna na ikinakunot ng noo ni Maximus. "What do you mean by that anak?" Huminto si Johanna dahil sa tanong ng ama. "Daddy, alam ko pong kwento niyo ni Mommy dahil pinaliwanag niya to sa akin ng maayos. Kaya nga nang makita ko na kasama ni Mommy yung ex niya kanina, akala ko ipapakilala niya bilang boyfriend niya ulit pero hindi. Old friend Daddy, it means wala na talaga sila. It means pwede mong ligawan si Mommy." Natahimik si Maximus dahil sa sinabi ng anak. Tila nagpa-process sa utak niya mga sinabi ng anak hanggang maya-may nalaki ang mga mata niya at napatingin sa anak. "Nakuha mo ba Daddy?" Tanong ni Johanna na sunod-sunod ni kinatango ni Maximus at nihakap ang anak. "Hulog ka talaga ng langit anak. Salamat sa pagpapasaya kay Daddy." "You're welcome Daddy. Si Mommy naman pong pasasayahin natin." Samantala, kanina pa naghihintay si Cynthia sa bar na lagi nilang pinakikitaan ng kanyang hindi kilalang amo. Sa totoo lang ay hindi siya sigurado kung makikita niya ba dito ang taong yon, pero naninigurado lamang siya. Kaya kahit malamok at madilim sa pwesto niya, ay nagtsatsaga siya. Gagawa siya ng paraan para maniwala mismo sa kanya si Stella. Kahit hindi na siya nito patawarin, basta mabuhay lang siya at ang mama niya. Madadalaw naman siya ng ina sa kulungan sa oras na gumaling ito eh. Madaling araw na't nakatulog na nga si Cynthia sa kanyang pinagtataguan nang magising siya dahil sa ingay. Pagtingin niya sa may harap ng bar, ay nakita niyang maraming bodyguard papunta sa isang kotse na tila merong dadaan na bigating tao doon. Napakamot ang noon niya at kinusot ang mga mata dahil sigurado siyang yun ang taong hinihintay niya. Maya-may meron siyang nakita naglalakad sa gitna ng mga bodyguard na yon at hindi ito isang lalaki kung hindi babae. Tamang hinala niya, hindi lalaki ang nasa likod ng boses na yon. Matangkad ang babaeng yon at maputi. Matangos ang ilong at halata mo sa itsura nito na may ibang lahi. Hindi niya kilalang babae pero nasisigurado niya lang ay bigating tao ito. At kapag nakabangga mo ay kaya kang patayin. Nang mawalang mga ito sa kanyang paningin ay lumabas na si Cynthia mula sa kanyang pinagtataguan. "Sino ka ba talaga boss?" Umuwi si Stella na halos magmamadaling araw na. Sinadya niya yon para hindi niya makaharap si Maximus. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng kanilang silid at laking pasasalamat niya tulog ng mag-ama. Malaya siyang nakapaglinis ng katawan
at nakapagpalit pagkatapos ay nahiga sa kanilang higaan. At dahil nakatalikod si Stella sa mag-ama ay hindi niya nakita na gising ang mag-ama at lihim na may ngiti sa mga labi. Inilagay lang ni Maximus ang daliri dito sa kanyang labi upang sabihin sa anak na tumahimik at baka marinig ang pagtawa niya. Yumakap na lang sa kanyang anak at natulog na silang dalawa. Kasama sa plano nilang dalawa na huwag munang pansinin ng ina para kapag sinabi na ni Maximus na liligawan niya ito, ay mabigla si Stella. Kinabukasan, nagising ang dalawa sa lakas ng tunog ng cellphone ni Maximus. Ang antok na si Maximus ay kinapa ang cellphone niya sa side table habang si Johanna naman inapabangon dahil wala doon ang ina. Daddy, where's mommy? Antok na tanong ni Johanna na nagpahikab pa. Napalingon naman sa kanya si Maximus at wala na nga doon ang babae. Baka bumabanat nagluluto anak, sagot ni Maximus bago niya sinagot ang tawag. Hello Lance, ang aga-aga nang bubulabog ka. Inis na sabi ni Maximus lalo na't sinabi niya na hindi na muna siya papasok ngayong araw. Talagang mambubulabog ako. Huwag mo muna papasukin sa Stella at Johanna dahil kalat na kalat ng si Johanna anak niyo. Malaking gulo kapag may nakakita sa dalawa Max. Hindi nila alam kung paano kagulong mga press. Nagising ang kaluluwa ni Maximus dahil sa narinig at tumango na tila nakikita ng kausap. Daddy, Mommy leave early? Kusang napatingin si Maximus sa anak dahil sa sinabi nito. What? Tanong ni Lance sa kabilang linya. Babalikan kita. Tanging sabi ni Maximus at kagad na bumaba sa higaan at kinuha ang sulat na hawak ng anak. Nakita ko po si ibabaw ng vanity table. Sabi ni Johanna at binasa ni Maximus ang nakasulat. Maaga akong aalis. Ikaw na munang maghahatid kay Johanna at magsundo na rin dahil may maaga akong meeting. Basa ni Maximus ang nakasulat na ikinamura niya. Napatingin siya sa orasan at lalo siyang napamura nang makitang mag-aalas 8 na. Shit! Palabas si Stella ng kanyang kumpanya dahil meron siyang morning meeting sa client niya na hindi natuloy ang meeting noong nakita niya muli si Veronica. Bukod sa araw niya makita si Maximus ay umaayon sa kanyang situation dahil talagang sinakto pa ng morning meeting na meron siya. Pagkabukas pa lang ng pintuan ay sunod-sunod na flashes ng kamerang sumalubong sa kanya na ikinagulat ni Stella. Naging alerto naman ang dalawang guard na nasa unahan at hinarangan ang mga ito palapit kay Stella. Mrs. Stella, anong masasabi niyo sa balitang hindi niyo kapatid si Johanna ko hindi anak? Totoo po ba na si Johanna ang anak ninyo ni Maximus Goldman? Bakit kailangan magpanggap ng bata bilang kapatid mo? Natulala si Stella sa sunod-sunod na tanong sa kanya. Hindi niya inaasahan ang mga ibinabato sa kanya na tanong. Agad namang bumalik sa alaala niyang tagpong nangyari sa school na suntukin ni Maximus sa Elliot. Malamang ay merong nakakuha ng larawan o video sa kanila kaya mabilis yung kumalat sa social media. Mrs. Stella, pakisagot please. Paulit-ulit na sabi ng mga ito na ikinapikit ni Stella. Hindi niya alam kung anong gagawin o sasabihin. Parang bigla siyang nagkaroon ng social anxiety dahil sa mga press na yon. Nape-pressure siya sa mga tanungan nila. Habang nakapikit ay nagulat siya na meron tumakip sa kanya magkabilang tenga. Naaamoy niyang familiar na amoy na siyang lagi niyang naaamoy sa bahay nila. Pagdilit ng mata niya ay nakita niya si Maximus. Tamang hinala niya. Maximus, tila naiiyak na tawag niya dito. Hush now, nandito na ako. Niyakap siya ni Maximus pagkasabi niya nun. Ni kinaganti naman pabalik ni Stella. Mabuti na lang talaga at umabot sila ni Lance bago pa lumabas si Stella. Naruroon na ngayon ang maraming tauhan ni Maximus at hinaharangan ang mga press na gustong lumapit sa kanila at nakaharang sa daan. Let's go, mahina niyang sabi sa babae. Na ikinatango naman ni Stella at nagpatiuna kay Maximus papunta sa sasakyan nito. Nang makasakay sila sa kotse kaagad yung pinaandar ni Maximus papunta sa lugar na hindi niya alam. Tulala si Stella dahil sa nangyari kaya hinayaan na muna ni Maximus na makamove on ang babae. Matapos ang ilang minutong biyahe ay humintong kotse na sinasakyan nila at naunang bumaba si Maximus pagkatapos ay pinagbuksan niya ito ng pinto. Doon lang natauhan si Stella at napatingin sa lalaki. Inilahad ni Maximus ang kamay niya dito at hindi alam ni Stella pero kusa niyang inabot ang kamay ng lalaki at inilalayan siya nito pababa ng kotse.
Nandito tayo ngayon sa lugar na madalas kong pinupuntahan kapag stress ako sa trabaho or anything. Ngiting sabi ni Maximus at nasa harap nila ngayon ang maraming bahay. Maaga pa kung kaya hindi pa ganun kasakit sa balat ang araw at isa pa maraming puno doon. Noong high school ko ito nakita, simula noon palagi na akong bumabalik dito. Agad na napalingon si Stella sa paligid at kaya naman pala familiar sa kanyang kinalalagyan nila. Dahil yun din ang burol na madalas niyang puntahan sa tuwing stress siya. Yun ang burol na malapit sa kanilang bahay. Maniniwala ka ba kapag sinabi ko na dito rin ako nagpupunta? Kapag stress ako at may problema? Gulat na napatingin si Maximus kay Stella na nakangiti na ngayon. Tila binabalikan ni Stella ang kanyang nakaraan. Naalala ko noong alam kagad ni Mommy at Daddy na nandito ako kapag wala ako sa bahay. Naalala naman niyang magulang. Kapag talagang magulang niyang pag-uusapan ay kusa nang bumibigat ang kanyang pakiramdam. Nakikiramay ako sa nangyari sa magulang mo, Stella. Tanging sabi ni Maximus dahil hindi siya makapaniwala na pinagtatagpo na pala sila ng tadhana noon pa. Salamat, ngiting sabi ni Stella at naupo sa isang tumbang puno na naroroon. Sumunod naman si Maximus sa kanya at naupo sa tabi nito. Kita pa rin nilang malawak na tanawin at samahan mo pa ang fresh na hangin kung kaya nakakagaan ang pakiramdam. Tila walang problemang kinakaharap kapag naroon ka sa lugar na yon. Kaya gustong gusto nila pareho doon eh. Dati kapag nandito ako si Daddy ang sumusundo sa akin. One time si Mommy sumundo sa akin, tiningot ako. Tawang sabi ni Stella at maya-may napabuntong hininga. Miss ko na kayo, Mommy at Daddy. Kung nasaan man kayo, sana masaya kayo. Patawarin niyo ko kung hindi ko man lang kayo nayakap sa huling pagkakataon. O kahit makilala niyo man lang si Johanna. Hindi alam ni Maximus kung idadampi ba niyang kamay sa likod ng babae tahaguring to. Ngunit kahit nag-alinlangan ay ginawa pa rin niya. Marahan lang yun hanggang si Stella na mismo ang nagpatong ng ulo nito sa balikat ng lalaki. Kung nasaan man sila, sigurado ako masaya sila para sa'yo. Sigurado ako. Pagpapagaan ang loob ni Maximus na ikinatango ni Stella habang nakangiti. Ikaw ba? Kamusta na kayo ng daddy mo? May nakwento ba sila tungkol sa mami mo? Biglang tanong ni Stella na ikinatahimik ni Maximus. Maya-may na-realize ni Stella na masyadong personal ang tanong niya, kaya kagad siyang napaupo ng maayos. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang magtanong na masyadong personal. Ngumiti sa kanya si Maximus at umiling. No, it's okay. Siguro ito ng tamang panahon para mailabas ko ito. Isa pa mahalagang tao sa buhay kong paglalabasan ko ng totoo kong nararamdaman. Seryosong sabi ni Maximus sa huling linya habang nakatingin kay Stella. Hindi napigilan ng babae na mamula dahil doon at kagad na nag-iwas ng tingin. Ano bang sinasabi mo dyan? Nailang nasabi ni Stella ang ikinatawa ng mahina ni Maximus at tumingin sa paligid. Lumaki ako na iniisip na galit sa akin si Daddy. Na sinisisi ako nito sa pagkamatay ni Mami. Nang isilang kasi ako nawala din ng Mami sa kasalanan ko. Sobrang bulak-bulak ko noon. Palaging guidance pero hindi na-expelled kasi kilalang taong Daddy ko. Si Ate Arabella, siya lang ang kakamping alam ko. Hell house nga ang tawag ko sa bahay namin dati. Natatawang sabi nito at muling pinagpatuloy ang kanyang sinasabi. Akala ko talaga sa akin galit si Daddy, pero nung nagabing umalis si ate, nalaman kong hindi pala. Sinasaktan siya ni Daddy kasabay ng pagsasanay nito bilang susunod na uupo sa mga kumpanya namin. Sabi ko ba, bakit niya ako iiwan sa hell na yon? Pero nang malaman kong totoo, ako mismo nagpaalis sa kanya na naging dahilan ng pagkawala niya. Napatingin sa itaas si Maximus upang pigilan ang luha. Ngunit hindi niya nagawa dahil kusang tumulong luha niya. All this time, Daddy was in favor in me. Hindi nga niya ako sinaktan nung ako yung pumalit kay ate. Samantalang ang ate ko, kitang-kitang maraming latigo sa kanya. This time, sunod-sunod ng pagtulo ng luha niya. Sinisisi ko ang sarili ko kung bakit nawala si ate. Kaya hindi ako naniniwalang wala na siya. Siguro dahil hinahabol ako ng konsensya ko gabi-gabi. Kusang pinahid ni Stella ang luha sa pisngi ni Maximus na nakatingin pa rin sa itaas. Napatingin naman sa kanya ang lalaki dahil sa ginawa niya. Sometimes, letting go of someone means letting go of the past that keep us from moving on. Oo, nasa kasalukuyan ka nga pero naiiwan ka naman sa nakaraan. Nakaraan na yun, tapos na. Wala na tayong magagawa.
Ang tanging magagawa mo lang baguhin ang nasa kasalukuyan. It's either mabuti man o masama ang gagawin mo. Malaking impact sa pagkatao ni Maximus ang sinabi niya ni Stella. Napangiti siya, tinawakan ng kamay ni Stella na nasa pisngi niya. Thank you, my love. Thank you for setting me free from my past. Hello, Mommy and Daddy. Kamusta kayo dyan? Huwag niyo kami intindihin ng apo niyo dahil nasa maayos kaming lagay at hindi kami papabayaan ng ama ng anak ko. Lumingon si Stella kay Maximus na nakangiti sa kanya ngayon habang nasa tapat sila ngayon ng puntod ng mommy at daddy niya. Hi Tito and Tita, hindi ko man ho kayo nakilala pero nangangako ho ako na iingatan kong anak niyo. At ang apo niyo, itaga niyo man sa bato, masuunahin ko sila kaysa sa sarili ko. Hoy, ano ka ba? Sikong sabi ni Stella sa kanya na ikinagiti naman ni Maximus sa kanya. At saka nga po pala, magpapaalam lang po ako na sana sa inyo. Naligawan ng anak niyang si Stella. Natigilan si Stella sa sinabi ni Maximus. Hawak pa naman ng lalaki ang kamay niya. Lumingon sa kanya si Maximus kaya maging siya'y napatingin sa lalaki. Stella, alam ko may nararamdaman ka pa rin kay Elliot. Pero natatakot ka na kaya ayaw mo na. Nandito ako para tulungan kang kalimutan ang takot na yon at kalimutan si Elliot. Papayag ka ba na ligawan kita? Hindi alam ni Stella kung anong mararamdaman niya, ngunit ang tanging alam niya lang ngayon ay namumula ng mukha niya at nalalamig ng kanyang kamay sa kaba. Huminga siya ng malalim at muling tinignan ng diretso sa mata si Maximus. Maximus, hindi ko may papangako sa'yo na sasagutin kita. Ngumiti si Maximus sa kanya at umiling. It's okay, at least sinubukan natin, hindi ba? Hindi na nakasagot pa si Stella doon. At maya-maya pa hinila siya ni Maximus papunta sa kung saan. Hindi kalayuan sa puntod ng magulang niya ay ang puntod ng ate nito. Kaya naman pala bumili din ang lalaki ng bulaklak dahil para yun sa ate niya. Inilagay ni Maximus ang bulaklak sa tabi na sariwa pa ring bulaklak sa harapan nito at alam niya ng ama niya ang may lagay nun. Kapag naiisip niyang amay kumukulong dugo niya sa galit dahil sa pananakit niya sa kanyang ate. Pero ipinilig na lang niya ang kanyang ulo at ngumiti. Hi Ate Arabella, sorry kung ngayon na lang kita nadalaw simula nang ilibing ka dito. Ayoko talagang makita ang puntod mo dahil naniniwala ako na hindi ka papatay. Pero dahil sa isang mahalagang tao sa buhay ko, sa wakas sinatanggap ko na rin na wala ka na. Sorry kung ngayon lang kita pinalaya ha. Sigurado akong nahihirapan kang makita kung ganito. Sorry ate. Mabilis na pinunasan ni Maximus ang luha niya at lumingon kay Stella. Ate Arabella, I want you to meet Stella. Stella ang Ate Arabella ko. Ngiting sabi ni Maximus. Hi Ate Arabella, masayang bati ni Stella dito. Dati ikaw lang at si Mom ang babaeng mahalaga sa buhay ko ate. Ngayon hindi na dahil nadagdagan na kayo. Dumating sa Stella at Johanna sa buhay ko. Silang nagpabago sa akin ate. Sana nakangiti ka habang tinatanaw kami ngayon. Nagkatinginan si Maximus at Stella at parehong humingiti sa kanilang mga labi. Masaya nilang nilisan ang lugar na yon dahil uuwi na rin sila at tanghali na. Pagkaalis ng dalaway siya namang labas ng taong nag-iwan ng bagong bulaklak sa puntod ni Arabella. Hindi nito napigilan ang pagtulo ng luha niya habang tinatanaw ang papalayong si Maximus at Stella. Max, tanging nasabi nito habang umiiyak. Kamusta ka ha, babaita? Bungad na din sa telepono na sagutin niyo ni Stella. Napatawa naman siya sa sinabi nito at napailing. Siguradong umabot na dito ang balita. Gabi na ngayon ay papatulog na rin sila. Nagliligpit lang ng mag-ama sa ibaba. Alam na rin ni Johanna na pumayag siyang manligaw ang daddy nito sa kanya, kaya tuwang-tuwa ito na tingin niya ay mahihirapan sa pagtulog dahil sa sobrang tuwa. Ayos naman ako Nadine. Mabutit dumating si Maximus, ito yung sabi niya. Mabuti talaga, kasi kung hindi, pirat ka sa sobrang daming press na yun. Natawa siya sa sinabi ng kaibigan. Naisip niya na itong unang makakaalam bukod sa anak nila, kaya nagpa siya na siyang sabihin ng totoo dito. Nadine, naliligaw na sa akin si Maximus. What? Gulat na tanong ni Nadine sa kabilang linya. Akala niya'y ayaw nito pero maya may nagulat siya na sunod-sunod itong tumili. Yes, finally! Akala ko babagal-bagal pa si Maximus eh. Natawa siya sa reaksyon na yun ni Nadine at sinabihan siya na sagutin na kaagad ang lalaki. Pero wala pa yun sa isip ni Stella, lalo na't sobrang traumang nararamdaman niya kay Elliot. Tama sila, may nararamdaman pa siya kay Elliot pero ayaw na niya.
Ayaw na niya masaktan ulit. Ayaw na niyang maulit ang nakaraan. Gusto niya sumaya ulit. Gusto niyang papasukin si Maximus sa buhay niya. Mag-iingat kayo, okay? Sabi ni Maximus sa kanilang mag-ina, 3 araw na nakakalipas mula nang malaman ng mundo ang tungkol sa kanila. Sa nakalipas na araw na iyon ay nanatiling tikom ang mga bibig nila at nagpasya si Maximus na magbigay ng official statement kinabukasan. Ngayon sana, ngunit may lakad si Stella at Johanna sa kamag-anak nila kaya hindi natuloy. Kasama din sana si Maximus ngunit nagkataon na meron itong aasikasuhin na importante kaya hindi siya makakasama. Nagpaalam na sila kay Maximus at nag-drive na si Stella papunta sa address na ibinigay ni Perlita sa kanya. Mabuti na lang at wala nang aaligid ng mga press sa kanila, hindi tulad noong mga naunang araw kahit sa may labas ng village ay merong nakaabang sa kanila. Matapos ang halos 1 oras na biyahe ay nakarating sila sa malaking bahay na ikinamangha ng mag-ina. Wow! Ang yaman po pala nila, Mommy! Sabi ni Johanna na ikinatango naman ni Stella. Kusang bumukas ang gate na mukhang alam na silang nasa loob ng sasakyan. Automatic! Sabay na sabi nila kaya sabay silang napatawa at pumasok na si Stella sa loob. Ipinarada niya sa sasakyan sa may pinaka-main door at meron pang fountain sa may garden na tinitignan ni Johanna. Ang ganda ng fountain, Mommy! Manghang sabi ni Johanna na ikinatango naman ng ina. Halika na anak, ayan na sila tita at tito. Sabi ni Stella na ikinatango ng bata. Sabay silang bumaba ng kotse at sinalubong si Stella at Johanna na mahigpit na yakap ni Perlita. Na-miss ko kayong dalawa. Nag-aalala kaming mabalitaan namin na nangyari. Mabuti't maayos lang kayo. Napatawa si Stella dahil sa reaksyon ng kanyang pinsan. Ayos naman kami, Perlita. Hindi kami pinabayaan ni Maximus. Hoy, ikaw nagiging close na kayo ngayon. Kayo na ba? Pangaasar nitong ikinapula naman ni Stella. Hindi no, natawa lang sa Perlita dahil doon. At maging si Johanny natawa sa reaksyon ng ina. Anak, huwag mo namang asarin sa Stella. Parang kamatis na Naagaw ang atensyon nila na magsalitang ina ni Perlita. Oh yes, Stella, this is Mommy and Daddy. Mom, Dad, si Stella at ang anak niyang si Johanna. Ngiting pakilala ni Perlita sa kanila. Stella, ang laki mo na. Bigla siyang niyakap ng ina ni Perlita na ikinagulat ni Stella. Pero kalaunan na napangiti na lamang din siya dahil alam na niya kung saan nagmana si Perlita. Finally, nakita ko na po kayo tita, tito. Sabi niya habang tumingin din sa kanyang tito na nakangiti sa kanya at tumango.